Ngayong umaga, natanggap na ng Malacanang ang kumpletong ulat mula kay Secretary of Justice Frederick Vida at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay ng kalagayan ni Zaldico. Batay sa kanilang high-level engagements sa mga opisyal ng Czech Republic at sa mga kinatawan ng European Union, malinaw na ang mga hakbang na ginagawa ay nakaangkla sa paggalang sa umiiral ng mga batas ng EU at ng kani-kanilang member states. Ang ganitong mga usapin ay nangangailangan ng masinsinang diplomatikong proseso at koordinasyon sa pinakamataas na antas, at ito mismo ang ating ginagawa mula nang matukoy na hawak siya ng Czech authorities kaugnay ng paggamit ng invalid documentation. Sa kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldico home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Patuloy pa rin po ang gagawin ng gobyerno para po mapabalik at mapauwi si Zaldico dito sa ating bansa at para maharap niya ang kasong naisampa sa kanya. At bukas po ay magkakaroon ng pagpupulong. Pinatawag po ng ating Pangulo ang ambassador ng France at pati ang ambassador ng Czech Republic or charge d'affaires. At para mapag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa. Hindi po isinawalang bahala ng pamahalaan. Lumalaman natin, na malaman ng Pangulo at ng gobyerno na nasa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico, agad pong pinaalam ito sa inyo. Alam po at agad pong nagtrabaho at pinapunta ang ating mga high-level officials doon. Nagkataon lamang po na mayroong batas na sinusunod din po ang Czech Republic dahil wala pong nalabag na batas si Zaldico sa Czech Republic. Ang tangi lamang po nag-issue kung bakit siya po na-hold at siya po ay nailagay sa kustodiya ng Czech Republic ay dahil sa invalid documentation. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Batid din po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo't sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Pero since ipinatatawag po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga pwedeng nagawa sana, is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay
meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Saldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na.